Alam mo yung sandali na tinatanong mo ang lahat ng iyong pinaniniwalaan? Naranasan ko iyon sa isang gabi ng duty sa ospital. Ang pangalan ko ay Marina. Nurse na ako sa loob ng 15 taon at ortodokso mula pa noong ako'y bata. Akala ko ay nakita ko na ang lahat sa mga puting pader na ito, ngunit wala akong inihanda para sa nangyari kay João. Maaari ko pang maramdaman ang amoy ng antiseptiko sa hangin, marinig ang patuloy na beep ng mga monitor. Isa na namang gabi ito, tulad ng marami pang iba, o sa tingin ko ay ganoon. Si João ay nasa kama 7, terminal, cancer sa ika-4 na yugto. Wala na siyang natitirang ilang linggo, kung swertehin man siya. Pumasok ako sa silid upang suriin ang kanyang mga vital signs, tulad ng ginagawa ko tuwing 2 oras. Ang mahina at dim na ilaw ng lamp ay nagbigay ng malambot na anino sa silid. Si João ay gising. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang kakaibang paraan. "Nurse," bulong niya. "Nakita mo siya?" Naguguluhan, tinanong ko. "Sino, João?" Ang kanyang sagot ay nagbago ng lahat. "Ang anghel," sabi niya, na may mapayapang ngiti. Nandito siya buong gabi. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugod. Hindi ito takot, kundi isang bagay na iba. Parang bigla na lang naging mas manipis ang tabing sa pagitan ng langit at lupa. At doon, sa silid na iyon ng ospital, ang aking pananampalataya ay sinubok sa paraang hindi ko kailanman naisip. Inamin kong ang una kong reaksyon ay pagdududa. Sa wakas, isa akong profesional sa kalusugan, sinanay upang obserbahan ang mga katotohanan, hindi mga pantasya. "João," mahinahon kong sinabi, "siguro ay nanaginip ka. Ayusin ko ang iyong gamot upang makapagpahinga ka ng mas mabuti." Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpahinto sa akin. "Hindi, Marina," iginiit niya, gamit ang aking pangalan sa unang pagkakataon. "Hindi ito isang panaginip, siya ay totoo, kasing totoo mo at ako." Ang tiwala sa kanyang boses ay nagpagulo sa akin. Si João ay palaging isang pragmatikong tao, isang retiradong inhinyero na humaharap sa mga katotohanan at numero. Ang makita siyang ganito, nagsasalita tungkol sa mga anghel na may ganitong katiyakan, ay nakakabahala. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang mga banayad na pagbabago kay João. Unti-unting bumuti ang kanyang kulay, tumaas ang kanyang gana sa pagkain. Madalas niyang pag-usapan ang bisita, inilarawan ang mga malalim na pag-uusap tungkol sa buhay, kamatayan at layunin. Bahagi sa akin ang gustong maniwala, gustong kumapit sa pag-asa ng isang himala. Ngunit ang makatuwirang nurse sa akin ay nakikipaglaban sa ideyang ito. Isang gabi, pumasok ako sa silid ni João at nakita siyang nakaupo sa kama, nakatingin sa bintana na may mapayapang ngiti. Kakatapos lang niyang umalis, sabi ni João nang hindi lumilingon. "Sino?" tanong ko kahit na alam ko na ang sagot. "Ang anghel," sagot niya ng simple. Sinabi niya sa akin na magiging maayos ako. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang pagbabago sa loob ko. Hindi lamang ang kondisyon ni João ang nagbabago, kundi pati na rin ang aking sariling pananaw sa realidad. Ang mga tao ng pagsasanay sa medisina ay nagsasabi sa akin na imposibleng mangyari ito, na ang mga tumor sa advanced stage ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit ang aking puso, ang aking puso ay nagsimulang bumulong ng isang ibang kwento. Naalala ko ang mga kwentong ikinuwento ng aking lola tungkol sa mga santo at himala, mga banal na interbensyon na humahamon sa luhika ng tao. Mga kwentong itinago ko sa isang sulok ng isip, tinawag na magandang alamat, ngunit hindi ka panipaniwala. Ngayon, ang mga alaala na ito ay muling lumitaw, humihingi ng aking atensyon. Lumipas ang mga araw at ang pagbuti ni João ay naging imposibleng baliwalain. Ipinakita ng kanyang mga pagsusuri ang makabuluhang pagbawas ng tumor. Ang mga doktor ay naguguluhan, nagsasalita tungkol sa spontaneous remission, mga statistical anomalies. Ngunit si João? Si João ay ngumiti lamang na may kapayapaan na hindi ko kailanman nakita sa isang terminal na pasyente. Isang hapon, habang tinutulungan kong maglakad si João sa pasilyo,
Isang bagay na ilang linggo bago ay tila imposibleng mangyari, huminto siya at hinawakan ang aking kamay. "Marina," sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang liwanag na hindi mula sa mundong ito. "Hindi mo kailangang makita upang maniwala. Minsan, ang maniwala ang nagbibigay daan sa atin upang makita." Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Napagtanto ko na ako ay saksi sa isang bagay na lampas sa agham, lampas sa rason. Ito ay isang buhay na paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya, ng posibilidad ng mga himala. At habang pinagmamasdan ko si Juan na puno ng buhay at pag-asa, naramdaman kong muling nagliyab ang aking sariling pananampalataya. Noong gabing iyon, umuwi ako at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga taon, nagliyab ako ng kandila sa harap ng icon ni San Rafael, ang arkanghel ng pagpapagaling. Ang mga luha ay dumadaloy sa aking mukha habang ako ay bumubulong ng isang panalangin ng pasasalamat. Pasasalamat para sa himalang aking nasaksihan at para sa paalala na minsan ang hindi pangkaraniwan ay nangyayari sa harap ng ating mga mata kung mayroon tayong lakas ng loob na maniwala. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang roller coaster ng emosyon. Ang balita tungkol sa himalang paggaling ni Juan ay kumalat sa ospital na parang apoy. Ang mga doktor mula sa iba't ibang espesyalidad ay dumarating upang suriin siya, naghahanap ng siyentipikong paliwanag para sa hindi maipaliwanag. Pinagmamasdan ko ang lahat ng ito na may halo ng paghanga at paggalang. Isang hapon, habang tinutulungan ko si Juan sa kanyang physiotherapy, nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang mga pag-uusap sa bisita. "Alam mo, Marina," sabi niya, ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag. "Hindi siya dumating lamang upang pagalingin ako. Dumating siya upang turuan ako, upang turuan tayong lahat." Naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. "Ano ang itinuro niya, Juan?" Tanong ko, hindi mapigilan ang aking pagkamausisa. Ngumiti si Juan, ang ngiting iyon na naging kanyang tatak. Ipinakita niya sa akin na ang buhay ay mahalaga, bawat sandali, na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo, at na ang pananampalataya ay kayang maglipat ng mga bundok. Sa sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng pagkakataon na nagduda ako, na hinayaan ang pagdududa na supilin ang aking pananampalataya. Bilang isang nurse, nakita ko ang napakaraming sakit, napakaraming pagkawala. Madaling maging mapaghinala, makita lamang ang agham at kalimutan ang banal na misteryo. Ngunit ngayon, sa harap ng buhay na himalang ito, paano ko maitatanggi? Lumipas ang mga araw at patuloy na bumubuti si Juan. Ang kanyang lakas ay bumabalik, ang kanyang gana sa pagkain ay tumataas, at ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kislap na iyon ay hindi maipaliwanag. Para bang natagpuan niya ang lihim ng buhay at sabik na ibahagi ito sa lahat. Isang gabi, habang ako ay nasa aking shift, nakita ko si Juan na nakaupo sa kapilya ng ospital. Siya ay nag-iisa, ang mga kamay ay magkasama sa panalangin. Nag-atubili ako sa pinto. Ayaw sanang guluhin ang kanyang sandali ng pakikipag-ugnayan. Ngunit nakita niya ako at nag-sign na sumama ako sa kanya. "Marina," sabi niya ng mahinahon, "natanong mo na ba kung bakit pinipili ng Diyos na gumawa ng mga himala para sa ilang tao at hindi para sa iba?" Ang tanong na iyon ay nagulat sa akin. Ito ay isang bagay na madalas kong tinanong sa aking sarili sa loob ng mga taon, lalo na sa mga pinakamadilim na sandali ng aking karera. Oo, sagot ko ng tapat. Maraming beses. Tumango si Juan, naunawaan. Ipinaliwanag sa akin ng anghel, nagpatuloy siya. Ang mga himala ay nangyayari sa lahat ng oras, Marina. Ngunit hindi palaging sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang himala ay isang pisikal na pagpapagaling. Sa ibang pagkakataon, ito ay ang lakas upang harapin ang hindi maiiwasan ng may biyaya. At minsan, ang himala ay ang pagbabago na nagaganap sa mga puso ng mga tao sa paligid. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim.
Naisip ko ang lahat ng mga pasyenteng nawala sa akin sa mga nakaraang taon. Ang kanilang mga pamilya na nakakahanap ng lakas at pagkakaisa sa gitna ng sakit. Naisip ko ang hindi mabilang na maliliit na tagumpay na nasaksihan ko araw-araw. Isang unang hakbang pagkatapos ng aksidente. Isang ngiti pagkatapos ng mga buwan ng depresyon. Hindi ba't lahat ng iyon sa kanilang sariling paraan ay mga maliliit na himala? Juwang, bulong ko, nararamdaman ang mga luha na bumubuo sa aking mga mata. Sa tingin mo ba na makikita ko rin ang anghel? Ngumiti siya ng mahinahon. Marina, nakikita mo siya araw-araw. Sa mga ngiti ng mga pasyenteng iyong pinapakalma, sa lakas na iyong natatagpuan upang magpatuloy kahit sa mga pinakamahirap na araw. Ang banal ay palaging nasa paligid natin kung mayroon tayong mga mata upang makita. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may isang tabing na naalis. Ang malamig na mga pader ng ospital ay tila nagniningning sa isang malambot na liwanag, halos hindi mapansin. Bawat paghinga, bawat tibok ng puso sa aking paligid, tila isang konkretong patunay ng presensya ng banal. Umalis ako sa kapilya ng gabing iyon na nagbago. Hindi lamang si Joao ang dumaranas ng himalang pagpapagaling. Ako rin. Ang aking pananampalataya na matagal nang natutulog sa ilalim ng mga layer ng pagdududa at pragmatismo ay muling nabuhay. At kasama nito, isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo at sa aking papel dito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mapansin ang maliliit na himala sa lahat ng dako. Ang matapang na ngiti ng isang bata na humaharap sa chemotherapy, ang nanginginig na kamay ng isang matanda na umaabot sa kamay ng kanyang kapareha, ang pagsikat ng araw na nakikita mula sa bintana ng ospital pagkatapos ng mahabang gabi ng duty. Bawat sandali ay tila puno ng mas malalim na kahulugan, isang banal na kagandahan na nakalimutan kong pahalagahan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Joao ay patuloy na naging ilaw ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang kwento ay kumalat lampas sa mga pader ng ospital, umaakit ng atensyon mula sa media at mga tao na naghahanap ng pag-asa. Ngunit para sa akin, ang pinakamalaking himala ay hindi lamang ang kanyang pisikal na pagpapagaling, kundi ang espiritual na pagpapagaling na kanyang pinasimulan sa lahat ng nasa paligid. Mahusay. Magpapatuloy ako sa bahagi 3, ang huling bahagi ng script, pinapanatili ang kwento sa unang tao sa boses ni Marina. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Joao, isang halo ng emosyon ang bumalot sa akin. Kaligayahan para sa kanyang himalang paggaling, pasasalamat para sa pagbabagong naranasan ko, at isang kirot ng kalungkutan sa pag-alam na ang aming paglalakbay na magkasama ay malapit ng matapos. Sa umaga ng kanyang pag-alis, nakita ko si Joao na nag-aayos ng kanyang mga bagay, isang mapayapang ngiti sa kanyang mukha. Marina, sabi niya, humaharap sa akin, mayroon akong sasabihin sa iyo. Bumabagal ang tibok ng aking puso, inaasahan ang kanyang mga salita. Ang anghel ay nagpakita sa akin ng huli isang beses kagabi, nagsimula si Joao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang liwanag na tila nagmumula sa loob. Sinabi niya sa akin na ang aking misyon dito ay kumpleto na. Hindi lamang ang aking pisikal na pagpapagaling, kundi isang bagay na mas malaki. Nakaramdam ako ng buhol sa aking lalamunan. Ano ang maaaring maging mas malaki kaysa sa pag-save ng iyong buhay, Joao? Ang kinuha niya ang aking mga kamay sa kanya. Ang kanyang hawak ay banayad at nakapagpapalakas ng loob. Marina, hindi mo ba nakikita? Ang tunay na himala ay hindi lamang ang aking pagpapagaling. Ito ay ang pagbabagong buhay ng pananampalataya. Hindi lamang ang sa akin, kundi pati na rin sa iyo, sa mga doktor, mga nurse, at sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. Sinabi ng anghel na minsan, ang Diyos ay nagpapahintulot na mangyari ang isang nakikitang himala upang muling buhayin ang paniniwala sa mga hindi nakikitang himala na nagaganap araw-araw. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang alon, nagdadala ng malalim na pag-unawa. Naalala ko ang lahat ng mga pagbabago na napansin ko sa aking sarili at sa iba sa mga nakaraang linggo.
Ang paraan kung paano ang mga tao ay tila mas mabait sa isa't isa, mas puno ng pag-asa, mas bukas sa posibilidad ng banal sa kanilang mga buhay. João, bulong ko, ang mga luha ay dumadaloy sa aking mukha. Pinago mo ang lahat. Pinaalala mo sa amin ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang realidad ng supernatural sa isang mundong sumusubok na ipaliwanag ang lahat sa pamamagitan ng agham. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Hindi ako, Marina. Ito ay Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng ating lahat. Sa pamamagitan ng anghel, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng bawat taong pumili na maniwala. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang presensya sa silid. Hindi ito isang bagay na maaari kong makita o hawakan, ngunit ito ay kasing totoo ng hangin na aming nilalanghap. Isang pakiramdam ng kapayapaan, pag-ibig at layunin na pumuno sa bawat sentimetro ng espasyo. Tumingin ako kay João at sa kislap ng kanyang mga mata, alam kong siya rin ay nakakaramdam. Nandito siya, hindi ba? Tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Tumango si João, ang kanyang ngiti ay nagniningning. Palaging nandito siya, Marina, at palaging nandyan. Nang sa wakas ay umalis si João sa ospital ng hapon na yon, hindi lamang siya isang lalaking gumaling na umalis. Siya ay isang mensahero, isang buhay na paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya at mga himala. At ako, hindi na ako isang nurse lamang. Ako ay isang saksi, isang tagapag-alaga ng kwentong ito na sagrado. Sa mga buwan at taon na sumunod, patuloy akong nakipag-ugnayan kay João. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na mahusay, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang pangmatagalang epekto ng kanyang karanasan. Nagsimula siyang bumisita sa mga ospital, ibinabahagi ang kanyang kwento sa mga terminal na pasyente, nagdadala ng pag-asa kung saan dati ay tanging kawalang pag-asa lamang. Tungkol sa akin, ang aking trabaho bilang nurse ay nagkaroon ng bagong dimensyon. Bawat pasyente na aking inaalagaan, bawat pamilya na aking pinapakalma ay isang pagkakataon upang maging instrumento ng banal. Natutunan kong makita ang lampas sa mga pisikal na sintomas upang kilalanin ang mga espiritual at emosyonal na pangangailangan na madalas na nakatago. Ang kwento ni João ay kumalat, nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Nakakatanggap ako ng mga liham mula sa malalayong lugar, mula sa mga tao na nagsasabi kung paano ang kanilang pananampalataya ay muling nabuhay, kung paano sila nakahanap ng pag-asa sa mga sitwasyong tila walang pag-asa. Isang gabi, taon pagkatapos, habang ako ay nasa duty, tinawag ako sa silid ng isang pasyenteng nasa terminal na estado. Pagpasok ko, nakita ko ang isang malambot na liwanag na pumuno sa paligid, isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ngumiti ang pasyente sa akin at bumulong. Ang anghel, nandito siya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng pamilyar na panginginig sa aking gulugod. Hindi ito takot, kundi pagkilala. Hinawakan ko ang kamay ng pasyente at ngumiti, naaalala ang mga salita ni João. Hindi mo kailangang makita upang maniwala. Minsan, ang maniwala ang nagbibigay daan sa atin upang makita. At doon, sa silid na iyon ng ospital, muli kong naramdaman ang tabing sa pagitan ng langit at lupa na nagiging mas manipis. Napagtanto ko na ang himalang nagsimula kay João ay hindi pa natatapos. Patuloy itong umaabot, humahawak sa buhay pagkatapos ng buhay, pinapaalala sa ating lahat ang patuloy na presensya ng banal sa ating mga buhay. Habang hinahawakan ko ang kamay ng pasyente, nag-aalok ng ginhawa at kapayapaan, naunawaan ko na ito ang aking tunay na bokasyon. Hindi lamang pagpagaling ng mga katawan, kundi maging isang daluyan para sa pagpapagaling ng kaluluwa. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng napakalaking pasasalamat na ako ay napili upang masaksihan at ibahagi ang makalangit na paglalakbay na ito. Ang pamana ni João ng anghel at ng gabing iyon sa ospital ay patuloy na buhay. Isang walang hanggan na patotoo ng kapangyarihan, ng pananampalataya, ng pag-ibig at ng mga himala na nakapaligid sa atin araw-araw,
kung mayroon lamang tayong mga mata upang makita at mga puso upang maniwala. Wakas,